Ayan. So, ganun yon nangyayari ron. O, minsan, nagchichika na lang sila, eto na lang ilabas mo. O, legit ba yan? Ganon. Parang papalitan nila ng panibagong chika yun. O, para hindi mo ilabas yon. Parang palit chika, ganon. Yung chika mo supposed to be chika mo dapat sa kanila, hindi mo na ilalabas. Kasi papalitan na lang nila ng ibang chika. Ganon. May tawag dun eh. Basta may tawag sila ron. Parang palit chika, mga ganon. Mamang gusto ng ni David na ayan, mag-reveal. Paramdam na yan. Sabi ni Mami Trini. Nako, Mami Trini, sabi mo pa, di ba? Halata naman talaga, madam. Kahit hindi pa nila sabihin, 'di ba? Kumbaga kahit hindi naman nila sabihin, totoo 'yan. Tayo ng mga fans nakakahalata. Syempre yung basher hindi nila mahalata 'yan. 'Di ba? Kasi basher nga sila, paano nila i-admit 'yan, 'di ba? So hindi nila i-admit 'yan, lalo na yung mga nauuna. Nauuna sa mga eme, 'di ba? Pinangungunahan nila yung eme, 'di ba? Tulad nung iba nagalit na kay Ginoo. Ginamit lang daw si Barbie. Saan parte ginamit, 'di ba? Okay yung dalawa. Paanong naggamit Paanong ginamit ni David si Barbie? Okay nga yung dalawa, 'di ba? Okay na okay yung dalawa, Diyos ko. Kung alam niyo lang, mga kabarda. Kasi nga, ang hirap patunayan yan. Sa totoo lang, ang hirap patunayan yan. Kasi, ang pagpapatunay mo dyan, mga kabarda, i-invade mo talaga yung privacy para mapatunayan mo. Diba? Hindi naman ako ganung katanga. Hindi ako pinanganak kahapon para kumuha ako ng isang klase ng ebidensya na ikakapahamak ko. Did you get my point? Diba? Intentional na kasi yun. Parang yung ginagawa nila Jim Panot. Intentional na nila nasirain yung fandom ng Barda, 'di ba? Kaya ang ginagawa nila, gumagawa sila ng kadahilanan para may i-link kay David, 'di ba? Tayo naman, mga Barda, tayo, kung ano lang yung nakikita natin dito sa dalawang ito, inililink lang natin at yun ay iniimbestigahan natin at kinaklarify ng sarili nating utak. Diba? Diba? Ganun ang ginagawa natin. Kaya tayo nasasabihan dilulu. Dahil nga tayo mismo ang nagkla-clarify sa sarili natin. Dahil meron tayong utak para mag-isip. Meron tayong utak para paniwalaan natin yung sariling utak natin, hindi yung utak ng ibang tao. O malas mo kung utak ng ibang tao ang pinagagana mo sa sarili mo. 'Di ba? Dapat utak mo yung paganahin mo, hindi utak ng ibang tao. At yung utak ng ibang tao ay i-apply mo sa sarili mo na hindi ka na nag-iisip or hindi mo na pinag-iisipan ng husto kung bakit kailangan mong maniwala or gamitin itong utak na to, 'di ba? At i-apply sa sarili mong pag-uutak. Mali 'yun, kaya nga always kung sinasabi sa inyo, you have your own decision. You have your own mindset, you have your own observation, and meron kayong sariling decision when it comes to this kind of issue, especially sa mga rumors. 'Di ba? Kaya nga yung nagtatanong sa akin sometimes, 'di ba, sinasabi ko, ikaw paniniwala mo 'yan. Kung ano yung gusto mong paniwalaan, kung sa tingin mo tama yung sinasabi ni Panot, go ahead, 'di ba? Wag mo nang gamitin yung utak mo, maniwala ka na lang kay Panot, 'di ba? Ganun na lang ang gawin mo. 'Di ba? Kasi total, wag ka nang magtanong sa iba. 'Di ba? Kasi papabigatin mo lang yung nararamdaman mo, 'di ba? Kasi for example, nakarinig ka na matay si
Hindi pala si Jose Rizal pala, sinaksak pala, hindi pala siya binaril. May nagsabi na gano'n, 'di ba? 'Yun ang pinaniwalaan mo, ay iba na pala yung ano, iba na pala yung iba pala yung, talaga yung istorya ni Rizal, hindi pala siya binaril, sinaksak pala siya. Patay na pala siya nung binaril siya, 'di ba? So, nasa sa'yo na 'yon kung paniniwalaan mo yung another kwento na 'yon or hindi, 'di ba? Gano'n din dito sa vlogging. Ganito rin dito sa tsismis. Kasi wala naman, kung tutuusin, wala naman tayong kailangang patunayan. 'Di ba? Wala tayong kailangang patunayan. Sabi ko nga, fans lang tayo, 'di ba? Kasi kung meron kang gustong patunayan, kailangan mong i-invade ang kailaliman ng privacy ng isang tao to prove everything. 24/7 nakasubaybay ka sa kanila. Ganon. Ganong kalala. Para lang may patunayan ka. And in fairness, sa ibang bansa may gumagawa nun. Sa Amerika, yung mga obsessed talaga, sumusunod pa sa bahay, 'di ba? Nahuhuli na andoon sa ibabaw ng bubong, 'di ba? Meron doon nagpapanggap pang ano, 'di ba? Gumagawa ng cable, nagse-set up ng camera, 'di ba? Para lang makita palagi yung sinusuportahan nila. Ganun sila ka-obsess, 'di ba? At marami ng ganyan sa Amerika na incidents na nangyaring ganyan na sinusundan, 'di ba? Yung mga ibang paparazzi, 'di ba? Binabayaran pa talaga. Para lang sundan yung tao na ito, for example, si Justin Bieber, 'di ba? Kaya pagka kunwari nasa private resort sila Justin Bieber, sila ano. So ang layo-layo nung paparazzi, pero ginagamitan sila ng lente, 'di ba? Ginagamitan sila ng ibang klaseng lente na ano, has kuwang-kuwa kahit gaano kalayo 'yan, 'di ba? Oo, may mga gano'n. Dito sa atin sa Pilipinas, walang gano'n kasi. 'Di ba? Walang mga gano'ng drama. Oo. Pero marami dito yung naglalabas ng mga fake news, okay? At marami rito ang ano nga, yung tawag dito, trying hard or wannabe, 'di ba? Trying hard at wannabe. Imagine. Nag-fake news na ngayon. Bukas iba yung topic. Example na lang natin ang Abante. 'Di ba? Napaniwala nila yung ibang tao na si Jameson Blake at si Barbie Fortesa ay magjowa. 'Di ba? Matatandaan niyo 'yon. Then, hindi naman sinagot ni Barbie 'yon. Pero nakarating sa ating balita, hindi nila binalita na na nababad trip yung kampo ni Barbie. Pero tayo binalita kasi natin. 'Di ba? Binalita natin 'yon. So, nabalitaan natin 'yon dahil nga bakit? May nagbalita sa atin. So magtataka ka, bakit nagagalit kung magjowa, 'di ba? Kasi from the very start, naandun ako eh. Alam ko yung kwento, alam ko yung gagawin, alam ko yung istorya ng gagawin nila. Para sa tawag dito, para sa what do you call this? Fan service. Naandun ako. Kaya imagine this, mga kabarda. Kung ganyan, every time natatanungin si David about kay Barbie, 'di ba? Masaya palagi si David, nakangiti palagi. 'Di ba? Ibig sabihin, there's something between them, 'di ba? At kung yun ngang picture ay hindi niya tinanggi, at hindi niya sinabing fake news, so merong indirect confirmation, 'di ba? Indirect, wala naman siyang tinanggi, wala rin naman siya inamin, 'di ba? So same na same ang kasi nag-trending pala ito sa TikTok, sabi ng friend ko.
Sabi nung friend ko sa ano, sa tawag dito, sa production, sabi niya, nag-trending daw at nakarating nga raw sa oo, loob at nagte-trending nga raw 'tong Barda, 'tong Kuwa sa Bohol. So, ang alam din nila lahat doon sa loob, yung dalawa yun. Hindi peke yun, hindi edited yun. Oo, kasi nga, batay nga dun sa analyzation nila, doon sa itsura ng picture ay hindi siya edited. Ang hirap niya i-edit. Hirap din siya i-enhance sa ano dahil nga yung reflection ng mga ilaw. Siyempre, yung mga naglelente yan, alam nila yan. Kung edited o hindi. Sa production pa may nag-e-edit yan. May editorial yan. Okay, so alam na alam nila yan. So, syempre kumalat sa loob ng GMA na may ganung kumakalat, nagte-trending na picture. Kaya na-curious yung iba at natanong nga kay Donato kahapon. Na for sure din, kung natanong kay Donato yon, natanong din kay Barang yon. 'Di ba? Syempre kung natanong, 'di ba Donato? O ayan siya, tinatanong ko. Ayan tanungin niyo si Donato. Donato, totoo ba yung picture na yun? Totoong kayo ba yun? Tanungin niyo. Totoo ba, Donato? Nakangiti lang siya. Nakangiti lang siya. 'Di ba seryoso siya? Ayan. Tatanungin natin Donato, totoo ba kayo yung nasa picture? Ngumiti lang Ngumiti lang si Donato. Parang sinasabi ni Donato, kayo na humusga. Ganun ba? Ganun ba yun, Donato? Ba't kami lagi taga-husga? Bakit kami lagi taga-husga? Ano? Nako po. May sticker ako. May sticker na ako. Ito yung isang ano ko. Yan. Nakalagay dyan. Virador Piqua. Bagong Pilipinas citizen. Kaya kung tutuusin, si Jim Panot, kaya nating ano yan, Diyos ko. Kayang-kaya kong usukin ng puwet niyan. Wala pa lang akong time sa kanya. Diyos ko, kayang-kaya kong padampot agad-agad yan, Diyos ko. Barda or Happy Pill. Kaya hayaan nyo lang siyang bumatikos sa akin. Batikusin niya ako ng batikusin, ikalat niya mukha ko, walang problema. Pag oras ng singilan, ubos ang pera niyan, maniwala kayo. Ubusin ko ang pera niyan. Mga ilang counts of cyber libel ang maikakaso ko diyan. Kaya dun sa mga nagsasabing tirahin ko siya or i-rebat ko siya, hayaan nyo siya. Hayaan nyo siya mag-akusa. Hayaan nyo siya mag-akusa na mag-akusa. Dahil pagka napuno ang salop, 'di ba? Sabi nga, kailangan ng tawag dito, kilusin, 'di ba? So pag wala na akong pera, pag wala na akong panggastos, kukuha tayo ng panggastos kay Panotchi. Pagbabayarin agad natin siya. Para syempre i-settle yan may kipag-settle yan kaysa makulong siya, 'di ba? At kayang-kaya kong gawin 'yon, Diyos ko. Maniwala kayo. Kayang-kaya. Kaya don't worry. Naku, kung lalapit nga lang sa akin sila Donato, Diyos ko. Apakadali niyan. May bench fashion po ba si David? Ayan.
Musta na po kaya? Balita mamang. Ay naku, kakarating lang pala nito ni ma'am ano. Oo, ano na lang po kayo, replay 'no? Oo. It is understand that, it's confirmed, no doubt, oo, about it. The question is answerable only by yes or no. Siyempre, no denials and no confirmation. And yet, very obvious low-key, really observe, sabi ni Ma'am Zara. 'Di ba? Totoo 'yun. Tayo ang nag-oobserba. Tayo ang taga-obserba sa kanila. And based on our observation, low-key is real. 'Di ba? Oo, low-key is real. There's something behind that story. 'Di ba? Behind that picture. Oh, there's have a story behind that, 'di ba? Na siguro hindi kumbaga para sa kanila 'di ba? Intimate scene. Intimate scene. Ayan, kinikilig ka na naman, mga pickles, leche ka ha. Baka walang ipangbayad yon. Nako, eh di makukulong siya pagka ganon. Hindi gaya ng dati. Ang model ni Ginoo ngayon. Yes, oo. Parang actually nga maganda nga sana, no? Medyo sporty siya, sporty look, no? Yung kanyang peg. Oo. Basta yung ano about kay Jim Panot, hayaan nyo lang siya. Iniipon ko lang, huwag kayong mag-alala. Mas maganda kasi multiple, oo. Multiple cyber libel. Mas maganda yun. Kasi mas makakapag-demand ka kung ilang milyon ang kailangan mong bayaran niya. Oo. At kailangan niyang isettle yun. Ganun yun. Or else, pag hindi niya na-settle yung hinihingi ko, sorry, di ba? Ganun yun. Hindi niya pwedeng sabihin alias ang ginagamit niya. Hindi niya rin pwede sabing wala siyang muka. Diyos ko. Wag ang NBI. Oo, no? Alam nyo naman, di ba? Marami nang fake news peddler, dami accounts ang na-trace ng NBI. So, don't you ever tawag dito, don't you ever yung underestimate, 'di ba? The power of cyber libel. Okay? So balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Kailangan kalusin, oo. Namimihasa. So, hayaan nyo po muna, ibigay muna natin sa kanya yung mga maliligayang araw, 'di ba? Hangga't naman, mas maganda nga yung marami kong hawak. Oo. 'Di ba? Malay nyo naman pinatrabaho ko na, 'di ba? Hayaan nyo lang siya mag-post ng mag-post. Nako, ayan, iikot ang puwet ni Panot pag nangyari yon. Yes, Ma'am Trini. Lalo na, nako, Diyos ko. Pagka mga below the belt na yung inaano niya sa akin. Actually, marami siyang below the belt. Naka-record sa akin yun. Naka-save sa akin yon, even yung link ng upload niya, ng post niya sa FB, sa TikTok, yung mga pinasa sa akin sa Twitter. Lahat yun naka-save, naka-file yun. Nasa isang USB yun. Naka-save lang yun lahat. So, siguro mga nasa na yun. 30. Nasa 30 na yun. 'Di ba si tawag dito si Kiko Barsaga, 'di ba? 8 counts of cyber libel. Yung kay yung naipon ko kay Jim Panot, nasa 30 mahigit na. So 30 counts, imagine that. And per counts ng piyansa nun is 10K. Per count sa 10,000 pesos.
Kaya hayaan niyo lang siya. 'Pag ako, medyo na boring at kailangan ko ng pera, ano, gastos, ayan, baka kailanganin ko siya, 'di ba? Kung wala naman siyang pambayad, wala tayong magagawa, makukulong siya, gano'n lang 'yun. Oo, hindi niya alam kasi kung kanino siya nakikipag-deal. Hindi niya alam kung sinong kinakalaban niya. Mm. Hindi niya alam, Kaya mas maganda walang alam sa'yo yung taong naninira sa'yo, gano'n. Hayaan niyo siyang ano, puntiryahin ka ng puntiryahin, sirain ka ng sirain. Mas pabor sa'yo yun. Tapos daanin mo sa legal na proseso, sa tamang proseso, 'di ba? Gano'n po yun. Kaya ako actually easing-easy lang 'pag pumunta ako doon sa NBI, easy na lang, totoo 'yan. 'Di ako nagbibiro, mm. Alam niyo ba may kinasuhan akong nag-death threat sa'kin? Oo, pakita ko sa inyo, ito, pakita ko lang sa inyo, na hindi ako nagbibiro. Kasi dun sa isa kong channel, puro death threat ang inaalmusal ko, hangga't midnight snack, promise. Binlock na ako ng person. Binlock na niya ako. Eto. Ayan, naka-block na ako. Ayan, Eto kasi yung sabi niya, Ayan. Eto yan, pikwa, ano yan, yung sa pikwa ko. Ayan. Eto, sa pikwa ko yan. Ayan, ang dami kong death threat. Ayan yung sabi, Oh. Tapos, ay hindi pala. Ito pala yon, ito. Ayan. So, naka-block na ako dyan, binlock na niya ako. Ayan, sabi sa akin, magkano sahod mo sa pagiging bobo mo? Ayan, patayin kita sa personal, makita kita. Ayan, kasuhan mo ako nauna. Promise, patayin kita, gago ka. So, sumagot ako, ayan, punta ka muna dito sa Luzon, bobo, ganyan, So, nagsagutan muna kami. Taga Bulacan daw siya. So, ayan, ayan ang sabi ko, pataba ka muna ng utak. Ano address mo? Ako pupunta sa'yo. Tignan ko tapang mo, bata. Sabi ko, kung manindigan mo yung sinasabi mo, hindi basta vlogger ka usap mo, iho. Sabi ko, bayaran ka lang, gago ka, sabi sa akin. O bakit ayaw mo bigay full address mo? 'Di ba sabi mo papatayin mo ako? O ako na pupunta sa lugar mo, bata. Mismong bahay nyo pa, sabi ko. Kasi seryoso talaga ako rito. Pupuntahan ko to at ipapadampot ko right away. Send mo ngayon. Kasi inano ko na tinawag ko na to. Etong oras na to. Gabi to gabi. Ayan. Yan yung conversation namin. Ayan, sabi ko, pag-aaksayan sana kita ng oras madami ng kagaya mo na nasa oblo. Kasi marami na rin ako napadampot na nagbanta sa akin. Sa hindi po nakakaalam. Sa mga nagbanta sa buhay ko, nasa kulungan na. Ingat ka na lang, baka mapusasan ka bigla, sabi ko. Pikwa TV ka pa dyan. Ganyan-ganyan. Ganyan, fake news.
para sa asarin mga DDS, sabing gano'n. So matindi ang ano, tapos sabi ko ayan see you soon, sabi ko. Don't worry, naka-screenshot na ang message mo. Dadamputin ka na lang soon. Nagkamali ka ng papatayin, sabi ko. Tapos sabay block sa akin. Ayan Diba? So, ayan si Jim, hayaan nyo lang yan. Oo, hayaan nyo lang. Magagaya yan doon sa mga ibang nag-message sa akin. Oo. Magagaya yan sa ano. Basta hayaan nyo lang, Diyos ko. Wala namang kapit yan. Wala namang ano yan. Wala namang bilang sa lipunan yan. Hanggang dito lang yan sa showbiz. Okay? Tayo hanggang politics tayo. Kaya pag medyo sabi ko nga na ano ko, naburyong ako. Or tinamaan ako ng pagkapraning ko. Ay, dadamputin na lang bigla yan. Oo. At malala, kala niya hindi siya traceable. Hello. Ang lahat ng account natin traceable na po. Kahit na sabihin mo dami account ang ginawa mo. Ito tatandaan nyo to So, public awareness din. Hindi porke dami account kayo or gumawa kayo ng dami or ninja account. Kahit sa YouTube pa yan. Kahit kino-comment mo dyan ninja account. Meron pong software ang Cybercrime Division na pag nilagay po yung ano mo, yung iyong tawag dito, iyong account or iyong IP address doon sa ano na yon, i-generate po yon. Oo, i-generate yon. So pag generate nun, matutuklasan kung nasaan ka. Matre-trace na yung cellphone mo. Oo, para ka nang meron ka ng parang ng cellphone mo or iPad mo or PC mo. Oo, mas delikado pag PC kasi mismong bahay mo 'yon. Pero pagka sa cellphone mo, for example, nade-detect na agad kung saan ka papunta, para kang walking ka. Tawag dito, walking CCTV ka. Ganun po ka-high-tech na ngayon. Kaya marami nang nahuhuli ngayon, no? Kahit dami account pa 'yan, 'di ba? Yung kay Tony Fowler nga, 'di ba? Kung matatandaan nyo, bata yun ng bash. Na dami account pa yung gamit ng bata. Nakiusap yung nanay, 'di ba? Pero hindi pinatawad ni Tony Fowler, 'di ba? Kasi binantaan yung anak na niya. 'Di ba? Kaya ingat-ingat, no? Ingat-ingat lalo na sa pag hindi, pero pwede naman ako i-try. Sabihin nyo kay Jim Panot, pwede naman niya ako i-try. Why not coconut? Kaya ko siyang pagbigyan. 'Di ba? Kaya ko siyang pagbigyan, why not coconut? Oo. Kung gusto niya ng magandang laban at mangonsumi siya ng tuluyan panghabang buhay, pwede ko siyang pagbigyan regarding diyan. Diyos ko. Ako pa ba? Kasi ang dami na rin re-request sa akin, sa totoo lang. Para raw sa ikakapanatag rin daw ni David, para matulungan ko rin daw si David. Dahil grabe nga raw yung paninira niyan, 'di ba, ni Panot kay David. At pang-aalipusta kay David Licauco sa magkapatid, 'di ba? Sabi ko naman, nakadepende kasi ang kala David. Kung lalapit, for example, kayang-kaya rin naman nila, Diyos ko. Kayang-kaya naman nila ipadampot yan, si Jim Panot. Kahit walang pangalan yan, kahit walang complete name yan. Iimbitahan lang yan, makukuha na yung pangalan niya. Pag pinunta na sa bahay yan, makukuha na pangalan niya. Buong pangalan niya. At doon yung oras nakakasuhan mo na siya. Pag nakuha mo na yung exact address niya, pati yung pangalan niya. Ganun ang NBI gumalaw. Okay?
Aalamin muna nila kung saan ka nakatira, pagtatanong ka muna. Ngayon 'pag nakita ka nila in person, tatanungin ka nila, "O ikaw ba si Jim Panot?" Ganyan, AKA Jim ganyan, ganyan. O 'pag tinanong, "Opo, ako nga po." "Bakit po?" Hmm, "Ay hindi, Lazada kami." Oh, papanggap Lazada. Oo. Meron pong nagpa-send ng ano rito, so, "Ano po ba real name niyo?" Ganyan. 'Pag nakuha yung real name niyan, yun na, dun na mag-i-start yung kaso or kakasuhan siya. Magaling ang mga ano diyan, CIDG, NBI, PNP. Kaya nga ano, hindi lang pinapatulan ng mga artista kasi wasting time nila. Actually ako wasting time lang din sa akin. Pero kung gugustuhin ko, kaya ko. Kahit naman sila Donato, sila Barbie, kaya nila. Kung tutuusin kaya nila. Kaya nilang pag-aksayan ng oras yan kung gugustuhin nila. Kaso, ginto ang oras niya mga yan. Ako rin ginto rin ang oras ko, ang dami-dami kong trabahong ginagawa. So kung ano, kung tawag dito, kung ako ay tawag dito, magseseryoso, pero siguro mga napakulong ko na ano, na nagbanta sa akin sa buhay ko.